natin, sapagkat naging mapurol ang isip ng mga taong ito. Mahirap makarinig ang kanilang mga tenga at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Pero ang tingin ko naman nakadilat kayo. Nakadilat kayo at saka mukha naman di kayo mga bingi. Bakit kayo walang naririnig? At bakit wala kayo nakikita? Tatanungin kayo ulit. Dilat ba kayo ngayon? May nakikita ba kayo? Ano nakikita nyo? Kaya sinasabi ko wala kayong makikita sapagkat sa pakikinig sa salita ng Diyos, hindi po yung ating matang ginagamit yan. Hindi rin yung ating tenga ginagamit yan na natural. No? Nandito pa kayo ng Sabado? Anong oring panampalataya ang mayroon si Elias? Wala pa dyan, naririnig na niya. Hindi pa umuulan, sinabi na niya, ang naririnig niya ang malakas na ulan, nabuhos ng ulan. Pero wala pang ulan yun. Amen ba? So, bakit narinig na niya? Bakit narinig na niya? Sapagkat sinabi na sa kanya ng Diyos. Sinabi sa kanyang ulan. Kaya narinig na niya. Wala pa naman dyan, narinig na niya. Pagkatapos, anong susunod? Nakita na niya ang darating na ulan. Darating na ulan. In other words, yung mga palatandaan ng pagdating ay alam niya kung saan ang gagaling. Sapagkat ulan ang pinag-uusapan, so anong gagaling ang ulan? Sa ulap. Kailangan magkaroon ng ulap. Pero, gapalad pa lang yung ulap na Paano naman magkakaroon ng ulan yun? Ano? Nasusunod nyo? So, anong susunod? Tinawag niya. Sinabi niya, napapatak na ang ulan. At, nang sabihin niya yon, biglang dumilim ang paligid. Ngayon, sa talinghaga ng mga hasik, pangkaraniwan naririnig natin ay yung butil na nahuhulog sa matabang lupa, sa tigang na lupa, etc. Ano yung butil na yon? Salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Lahat na butil ay may buhay. Tatandaan niyo yan. May panauhin ako kanina, nagtanong sa akin kung paano ko nakatitiyak na totoo ang sinasabi ng Diyos. Simple po ang sagot ko. Sabi ko sa kanya, kagabi natulog ka ba? Oo. Kako ba't natulog? Kasi niya gabi. So ang gabi, para sa magtulog. O ngayon kakong umaga, ano ang nakita mo? Liwanag? Hindi nakikita ang liwanag. Alam niyo ba yun? You can see the light. Hindi natin nakikita ang liwanag. Ang nakikita natin ay yung naliliwanagan. Kaya alam nating araw na, umaga na, sapagkat nakikita natin ang gubat, nakikita natin ang langit, dahil naliliwanagan yun. Sila ang tinatamaan ng liwanag. Hindi mo sasabing may liwanag unless may makita kang object na tinatamaan noon. Nasusundan niyo ba? Okay. Ngayon, ang isa sa sekreto ng paghahari ng Diyos ay ayaw niyang may nagkakasakit. Ayaw magkakasakit. Kung ayaw niya naman nagkakasakit, bakit nagkakasakit ang tao? So, ang aalamin natin ngayon ay mga bagay na lihim sa paghahari ng Diyos
na kung ito ay ating malalaman, yung kagalingang hatid ng salita ng Diyos, sa pamagitan ng ating pakikinig, gagaling tayo. Ito nyo, secrets to divine healing. When sabi divine healing, it involves spirit, soul, and body. Hindi pwedeng magkahiwalay ang mga iyan. No? When the spirit or the soul is sick, the body is sick. Automatically. May sinasabing, the spirit is willing, but the flesh is weak. Ano ibig sabihin nun? Gusto mo na tumayo, pero may rayumo ko. Hindi ka makatayo. Amen ba? Gusto mong makayo, no? Pero hindi mo magawa. Bakit? Nagugutom ka. Amen ba? Bakit ko napili kaya ito? Sapagkat ang dami ko nababalitaan ngayon ng mga manggagawa na may sakit sa kidney, dinadialysis, no? Samantalang ipinangaral ko na sa kanila noon na huwag niyong pababayaan ang inyong katawan. Ang isa sa kailangan ng tao ay tubig. Ang akala kasi nila, ina-advertise ko lang yung negosyo ng misis ko, Agua Avelina. Pero kung maniniwala po kayo dyan, iyan ang kailangan nyo. Sabi sa isang nalubhasang nag-research tungkol sa tubig, Dr. Batman Haley of anong bansa ito? Iran. Noong nagkaroon kasi ng revolusyon sa Iran noon, lahat na kontra doon sa namumuno, pinahuli at ikinulong. Mga political prisoner sila. May isang doktor na kasama sa kulungan. Yung mga nakakulong doon, palibas sa mga political prisoners, may mga sakit. Hindi ginagamot ng pamahalaan. Hinahayaan nila magkamatayan ng sakit. So since walang sakit, ay walang gamot, ang doktor na ito, inalam yung mga kasamahan niyang may nakakasakit. Ang alam lang niya, painumin ng tubig. Painumin ng tubig. So in the process, na-discover niya na karamihan na sa may sakit, walang sakit. Dehydrated lang. Kulang sa tubig. The moment na nagkulang ang ating katawan sa tubig, natutuyo ang ating balat. Natutuyo ang mga ugat natin. Nagkukulang tayo sa dugo, sa sirkulasyon. Kaya namamatay yung mga organs ng katawan. Nasundan nyo? So, what he did is, pinainom ng tubig yung mga kasama niya sa ilang kuwan, nagsigaling. Nagulat ngayon ang gobyerno ng Iran. Sabi niya, paano gumagaling yung mga yun doon? Samantalang wala namang gamot pinadadala doon. Pagkain lang at tubig. So, pinalabas yung doktor na yon, pinapag-aral further tungkol sa kanyang nadiskubre sa tubig. Water is life itself. At ang salita ng Diyos ay inihalin tulad sa tubig. Sabi sa Isaiah 55 verses 10 to 11, as the rain and the snow falls from heaven to water the earth, and it shall not return to it unless it has accomplished its purpose. The purpose of which is to water the dry grounds, so that yung mga butil sa ilalim ng lupa na may buhay, na namatay noong tag-araw dahil sa kakulangan ng tubig, muling magkaroon ng buhay. Pagmasdan niyo po ang mga damo sa inyong paligid. Pag tag-araw, patay lahat yan, natutuyo. Lupa natitigang. Pero sandali na umulan yan ng 3 araw, magugulat kayo, mayroon na kayong green plants na makikita sa inyong paligid. Amen?